Kailangan muna ng approval ni Pangulong Bongbong Marcos bago ilabas ang tax records ni VP Sara Duterte at kanyang mister. Ito ang nilinaw ni dating BIR Commissioner Kim Inares sa harap ng debate kung dapat bang isubpina ang impeachment court ang naturang records ni VP Sara para magamit na ebidensya sa prosekusyon. Ayon kay Inares, nakasaad sa Section 71 ng National Internal Revenue Code na kailangan mag-aproba ang Pangulo bago i-examine ang anumang tax documents. Kung ipapatawag-an niya ng impeachment court ang BIR Commissioner, ay ito ang maaaring humingi ng authority sa Pangulo na mag-comply sa sinasabing hiling ng korte. Binalikan ni Inares ang naging impeachment trial noon ni dating Chief Justice Renato Corona kung saan siya pa ang nakaupong BIR Commissioner. Giit niya na i-release nila ang tax records ni Corona at mga kaanak nito nang isubpina ng impeachment court ang BIR dahil humingi muna siya ng approval kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Faith Salaver Clamor sa detalye ng ating mga balita ngayong araw. Naging isang bagyo na o tropical depression ang minomonitor ng Pag-asa na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang bagyo sa layong 2,980 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour, malapit sa gitna at bugso na aabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west and northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon kay Lori de la Cruz Galicia ng Pag-asa, hindi inaasahang makakaapekto ang bagyo sa landmass ng bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Gayunpaman, pinayuhan ni Galicia ang publiko na patuloy na mag-monitor sa mga update ng Pag-asa dahil sa mataas na level of uncertainty o mataas na antas ng kawalan ng katiyakan sa sistema ng panahon. Malaki ang magiging papel ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung ipipilit ng prosekusyon na iharap sa impeachment court ang tax at bank records ni VP Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Man Scarpio. Ayon kay impeachment court spokesperson na Reginald Tongol, maaaring sundin sa kaso ngayon ni VP Sara ang procedure na ginawa noong 2012 impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Noon anyang Corona trial ay humingi ng authorization kay former President Benigno Aquino III, si dating Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Inares, matapos maglabas ng subpina ang korte para sa tax records ng Chief Justice. Giit ni Tongol, ang naturang authorization ni Aquino ang nagsilbing proteksyon ni Inares laban sa anumang posibleng kriminal na pananagutan dahil sa paglabag sa National Internal Revenue Code bilang pag-comply sa subpina ng impeachment court. Sa ilalim ng Section 207, ang NIRC mananagot ang mga BIR personnel na maglalabas ng anumang impormasyon ng taxpayers kabilang ang trade secrets at confidential na mga datos. Hinamon ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na patunayang wala siyang pagkakasala at walang itinatagong kaugnay na pondo ng bayan. Ito ang sagot ni Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag ng kampo ni Duterte na wala silang kinakatakutang mga dokumento pero tutol na buksan ang financial records ng Vice Presidente. Nauna nang iginiit ng depensa na ang impeachment ay makapangyarihang constitutional tool para hindi maging magic wand. Bilang sagot, sinabi ni Castro na hindi man magic wand, ang impeachment ang mahalagang magic word ay ang truth o katotohanan. Binigyan diin pa ni Castro na kung talagang walang kinakatakutan ng Vice Presidente, obligasyon nito sa taong bayan na ilantad ang katotohanan. Meron na po ba tayong nakitang Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yun. Hiniwag ng Malacanang ang Senate Impeachment Court na tutukan ng paglantad sa katotohanan at huwag hayaan ng political drama na matabunan ang nagpapatuloy na paglilitis kay VP Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, umaasa ang taong bayan na mananatiling nakatuon ang impeachment proceeding sa mga totoong issue at hindi sa drama lalo't sunod ng tatalakayin ng confidential funds ni VP Sara.
Giit ni Castro, ang nais masubaybayan ng mga Pilipino ay ang unti-unting paglabas ng katotohanan at hindi ng mga kadramahan sa loob ng mataas na kapulungan. Kasabay nito, hinaman ng opisyal ang kampo ni Duterte na maging transparent at payagan ang kahilingan ng prosekusyon na ma-access ang financial records ng Vice Presidente. Sa kaugnay na balita, iginit naman ng spokesperson ng Senate Impeachment Court na hindi maaaring harangin ng Korte Suprema ang posibleng paglabas ng tax records ni Vice President Sara Duterte kung papayagan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. alinsunod sa batas. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol, binibigyan ng National Internal Revenue Code ang Pangulo ng kapangyarihang pahintulutan ang paglabas ng confidential tax records para sa impeachment proceedings. Ipinaliwanag ni Tongol na katulad nito ang nangyari sa impeachment trial ng yumaong Chief Justice Renato Corona noong 2012 nang ilabas ng Bureau of Internal Revenue ang kanyang mga tax records matapos aprobahan noon ni Pangulong Benigno Aquino III. Kaugnay ito sa hiling ng House Prosecution na ipalabas ang mga income tax return at bank records ni Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio. Sa ngayon, sinabi ng Malacanang na wala pang natatanggap na kahilingan ng Pangulong Marcos upang pahintulutan ang pagbubukas ng nakaselyong tax record mula sa Bureau of Internal Revenue. Mismong si Senate President Win Gatchalian ang nagmungkahi na magtalaga ng ibang presiding officer para sa impeachment trial. Ginawa ng senador ang pahayag kasunod ng debate ng Senate President umano ang dapat umupong presiding officer. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Gatchalian na bukod sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte, may iba pang trabaho na kailangang intindihin ng Senado sa mga susunod na linggo at buwan. Kabilang dito ang usapin ng budget at papapasa ng panukalang batas bago matapos ang taon. Dahil dito, mas mainam umano kung ibang senador ang uupong presiding officer para mapagtuunan ni Gatchalian ang iba pa niyang responsibilidad. Tiniyak ng defense team ni Vice President Sara Duterte na handa silang harapin ang pagtalakay sa Article 1 ng impeachment complaint na tumutukoy sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ito ay matapos aprobahan ng impeachment court ang hirit ng prosekusyon na isubpina ang 3 testigo kaugnay ng alegasyon. Kabilang sa ipapatawag sa Legislative Archive ang Museum Management Service Chief Marivic Pareja, Land Bank Sosyo Boulevard Branch Manager Violeta Constantino at Land Bank DepEd Branch Manager Ninita Campusano. Ayon kay Defense Spokesperson Michael Pua, nakahanda lahat ng Defense Council na humawak ng anumang bahagi ng paglilitis, kabilang ang pagtatanong sa mga testigo at paglalahad ng kanilang depensa. Sila na ng National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang nakatakda niyang biyahe patungong Thailand. Tiniyak din niyang dadalo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte upang tumistigo sa July 21. Magugunitang humiling noon si Matibag na magpaliban ng kanyang testimonya sa korte dahil sa planong pagdalo sa isang symposiums sa Bangkok. Ngunit kwestiyon ito ni Senator Judge Alan Peter Cayetano at iginiit na hindi dapat dinidiktahan ni Matibag ang impeachment court. Bunsod nito, magpapadala na lamang anya ng kinatawan mula sa bureau na maaaring dumalo sa summit. Iginiit ni dating NBI Director Jaime Santiago na ang sinasabing Oplan Romanov ay banta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang pamilya, hindi kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Santiago na unang narinig ang termino ng balaan ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Pangulo sa isang rally na isipin ang sinapit ng pamilya Romanov. Ayon kay Santiago, ikinagulat ng magbago ang naratibo matapos ipahayag ng isang vlogger na si Princess Maui ang Oplan Romanov ay plano laban sa pamilyang Duterte. Gulat ako kay Maui nung sinabi niya na yung Oplan Romanov, hindi, yung Romanov ay warning ni Baste sa presidente, sa first family. Okay. Bakit naging kay BP Sara na? Hindi kay BP Sara yun. Kita mo, si BP Sara, siya mismo nagsabi during her interview, this is the second time na marinig ko yung Romanov.
Ayon kay Santiago, ikinagulat niya nang magbago ang naratibo matapos ipahayag ng vlogger na si Princess Maui ang Oplan. Sa pagdinig ng impeachment court, tinanong ng depensa si NBI Regional Director Jeremy Lotto kung dati ba niyang narinig ang terminong Oplan Romanov. Tumagon si Lotto na narinig niya ito mula kay Mayor Baste Duterte bilang isang babala para kay Pangulong Marcos. Samantala, inihayag ng depensa na maghaharap sila ng mga saksi upang patunayan ang pag-iral ng Oplan Romanov laban sa pamilyang Duterte. Binanatan ni Senator Ping Lacson ang irrelevant manifestation sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Lacson, sinusubok ang pasensya ng mga senador at maging mga sumasubaybay sa impeachment trial dahil sa manifestation na anya'y walang kinalaman sa kaso. Sa kanyang post sa X, ikunento ni Lacson na pabirong sinabi sa kanya ng isang kapwa senator judge na nais nitong maghain ng motion for division of the House sa tuwing may obviously irrelevant na manifestation. Sagot naman ni Lacson, mas malamang na papalakpakan ng mga nasa gallery ang motion to adjourn. Noong Miyerkules, natapos ang ika-6 na araw ng paglilitis ng walang testigong nakapagsalita. Ito'y matapos maubos ang oras sa mahabang manifestation, kabilang ang usapin sa investigasyon ng National Bureau of Investigation sa 2019 Southeast Asian Games Sports Complex sa Tarlac. Radyo natin nationwide.